kalagayan po ng ating mga kababayan po dyan sa Taiwan? Over 150,000. Oh. Okay naman sila sa right now as of 8 this morning ang namatay na 10. Okay. Pero walang Pilipino, awa ng Diyos. Oo. Tapos mayroong mga 1,000 na nasugatan o injured. And fortunately, out of the more than 1,000, 3 lang ang kababayan. So, Okay. yun. Oh, that's good to know. Sek, Okay. yung meron po tayo mga kababayan na either as a tourist, balak bumiyahe papuntang Taiwan. Meron po tayo mga OFWs na baka naman have been deployed na Anytime now, dapat aalis. Kailangan pong makaalis papuntang Taiwan. Kamusta po? Sila po ba ay makapapasok? Opo, wala naman suspension sa deployment natin. Oo, wala pong kautusan ng Department of Migrant Workers. So, tuloy ang deployment po. Ano pong balik ninyo muna? Bukas ng umaga, balik na ako. Okay. And parang life goes on. Everything back to normal ho ba dyan sa Taipei? Ano pang balito po ninyo? Maliban doon sa epicenter ng Lindol, yung county ng Warren, ay back to normal na po ang ating bansang Taipei, Taiwan. Oo. Okay. Karamihan po sa mga kababayan po natin dyan ay factory workers. Kapag ganito ba, meron po, kasama po ba sila dun sa mga earthquake drills? Sila po ba ay nasasanay para sa mga ganito rin na mga... Tama ka dyan. Every now and then, merong earthquake drill. So, sanay na yung ating mga kababayan. Nagkataon lang yung dalawa. Yung isa, na nataranta siguro, tumakbo, napunggo niya yung pintuan, naipit yung kamay niya. Yun lang injury niya. Ganun ka-minor? Namaga yung kamay niya. Yung kamay. Yun naman sa yung OFW Gonzales, Arnold, natano daw doon na may bumagsak na ceiling. Tinamaan ang ulo. Okay naman. Nakalabas na siya ng hospital. Nabigyan na siya ng tetanus injection at saka na x-ray na siya. Safe naman daw siya. Pinalakad na sila pero pinababalik sa April 13. So Sec Bello, meron kayong helpline, help desk rin daw po na binuksan para sa ating mga OFWs po dyan sa Taipei, sa Taiwan. Kayo pa, can you announce it po? Can you tell us po how yung mga kamag-anak po dito sa Pilipinas, just in case po they want to get in touch with their relatives or the other way around, no? Sige po. Opo, mabuti na. Samantalay ko ng pagkakataong ito na sabihan sa ang ating mga kababayan na may kamag-anak, may asawa, may tatay, may kapatid na nasa Taiwan, huwag po kayong mag-alala. Kami ay handang tumulong sa kanila. At sa utos ni Pangulong, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay nag-release po ng pundo ang Department of Migrant Workers para sa financial assistance sa mga OFWs. Kami naman po, kinalat na namin sa mga Philippine community yung aming hotline. Para kung meron man nangangailangan ng tulong, hihingi ng pagkain, hihingi ng medisina, hihingi ng financial assistance, diyan sila tumawag at mabibigyan po sila. They will be extended all the assistance that they need. Kaya wag po kayong maglala mga kababayan. Naalagaan namin po ang inyong mga kamag-anak. Utos po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Let's get together. Sunday 25.